pitas ni talong, ano, ito pa, medyo okay naman, malalaki. 4 days. Tapos sabay ni pipino. Ito naman yung pitas ni pipino. Harvest tayo ng talong mga farmers. Ito yung mga bunga natin ngayon. Yan na yung resulta ng urea, no? Pagdating kasi sa amin, malalaki yung bunga pagka kailangan i-harvest, ano? Wow! Yun yung mga gusto ng buyer natin, yung malalaki. Yun na yung pipitasin natin, ano? Medyo malalaki na yung bunga. Medyo marami rin. Tapos good news, medyo tumaas yung presyo ng talong. Ang pagpitas natin dito ay 4 days gap. 4 na araw yung pagitan natin, pero napapanatili nating ganyan yung kulay ni talong. Nice! Hindi nagbo-brown. Pag 4 days gap kasi medyo malalaki talaga yung bunga. Ang pinaka-challenge na lang sa lahat ay yung mapanatiling maganda yung bunga. Hindi nag-iiba yung kulay. Yan, medyo madami-dami na rin naman yung malalaking bunga. Tapos marami pa maliliit. Meron pang medyo sumobra sa laki. Ayan. 4 days. Kaya ayan, okay pa yung kulay ng bunga, ano? Dahil nakukontra natin sa urea. Ang ginagamit lang natin yung urea kapag nakikita nating mabilis gumulang yung mga bunga ng talong. Wow! No? Update lang natin dito sa talong. Kasi pag malalaki yung bunga, yan, first class o primera klase. Okay naman yung maliliit lang. Problema yung price. Mapipresyon nila ng segunda pagka maliliit yung bunga, no? Kaya tayo nagpo 4 days gap para masiguro nating mahaba at malalaki yung bunga ni talong. Sabi ko nga, challenging, ang pinaka-challenge na lang ay mapanatiling maganda yung kulay. Maging ganyan pa rin yung kulay niya kahit na 4 days gap yung pagpitas. Hindi nagbo-brown. No? Minsan kasi kinokontra natin yung mga abonong ginagamit natin. Gumagamit tayo ng purong urea kapag nakikita nating mabilis mag-iba yung kulay ni talong. Sitaw natin, no? Matandaan na. Ayan, madaya pa maliliit. Ito sa ating talong. May part na hitik sa bunga si talong. Part dito medyo maliliit pa. Hindi lang makikita kaya medyo malago yung talong natin. Pero pitasin na talaga kasi malalaki na to. May sumabit pa. No? Update natin si talong yung binabuno natin ng 2 times na urea. No, para dun sa ating mga farmers, hindi lang puro urea yung ginagamit natin, ano. Ginagamit lang natin siya pangontra dun sa mabilis na paggulang o pag-iba ng kulay ng talong. No, pitas ngayon sa bahay ni Pipino. Sa bayan na yung pagpitas, pipino saka talong. Baka medyo mahirapan tayo sa pipino, medyo mababa ang presyo ng pipino. Oh no! Dito ako dumaan. Ay. Na yung itsura ni pipino, ay ni talong ngayon, may mga bungang madami. Hindi lang makita hitik sa bunga. May mga puno na ganyan. May mga puno naman na pa isa-isa kasi medyo marami pa kasi maliliit na ganito. No, importante yung pag iba-iba natin ng abono, ganun din yung insecticide para mapanatili yung magandang kulay ni bunga ng talong. Marami sa ilalim mo.
Yun, update natin kay talong harvest tayo ngayon. Medyo maganda ang presyuhan. Okay naman yung presyuhan. Ito lahat yung napitas natin sa talong. Ganito kalalaki yung talong natin napitas. Ha? Medyo konti pa lang yung pitas ni talong. Ano? Ito pa. Medyo okay naman. Malalaki. 4 days. Tapos sabay ni pipino. Ito naman yung pitas ni pipino. Siguro nasa 200 plus na yan. Pang 5 pitas ni pipino natin yan. 5 harvest. Si talong. Matagal nang pinipitasan si talong. Ay, wanto sawa tayo sa talong pagka namitas, ano? Ang itsura. Hindi ko na alam walang bundle to. Siguro nasa 6 o 8. No, yan yung itsura ni talong ngayon. Pitas natin. Thank you.